Magandang araw. Nandito ako ngayon sa Barangay Anupol, Bamban, Tarlac, dito sa isang malaking Pogo compound ng Zun Yuan Technology Incorporated. Ngayon, nandito ang mga foreign workers or foreign nationals na nagtatrabaho dito nagtrabaho dito sa Pogo compound. They are subject to inquest proceedings at pagkatapos nun babalik sila sa Manila at dadalhin sila sa Nasdaq building doon sa Smart Web Technology Corporation para doon maghintay ng kanilang deportation orders. Meron mga ibang foreign nationals dito na walang passport, which means they are already violating immigration laws according to the Presidential Anti-Organized Crime Commission. Meron a total of 656 foreign workers as well as Filipino workers dito sa Pogo compound sa Barangay Anupol, Bamban, Tarlac. At among the 656 foreign and Filipino workers, 383 doon are Filipinos kasama ang mga housekeepers, 202 are Chinese, 54 ang Vietnamese, 13 Malaysians, 2 Indonesians, 2 Rwandans, 1 Taiwanese, and a Kyrgyzstan nationality. Sila ay nandito ngayon sa mezzanine area. Ang sabi nila, dito sa Pogo, isa sa mga buildings ng Pogo compound, nagkaroon na sila ngayon ng pwesto para humiga at dito din sila natutulog. May mga gamit na rin dito sa aking likuran na naka-ready na at naka-empake na para mag-antay na lang sila kung kailan sila aalis dito sa Pogo compound para dalhin sila sa Manila doon sa Nasdaq building sa Smart Web Technology Corporation. Sir, may na-discover din daw po kayong isang buong work area na punong-puno ng mga cellphone, gadgets. Can you tell us about this? Normally kasi pag may nare-rate tayo mga ganitong klase ng Pogo, yung involved sa mga scamming activities, ganyan yan eh. Maraming mga cellphones, siguro mga daan-daan na cellphones sa makikita mo dyan. Nandito ako ngayon doon sa may mga barracks area. Dahil malaki itong compound na ito, 36 buildings in total including the barracks, at meron ding mga villas doon sa kabila. So ngayon, nandito tayo sa other side of the Pogo compound kung saan merong mga barracks. Gaya niyan. Nandito o pupuntahan namin yung mga cellphones and gadgets na ginagamit daw sa pang-scam, kagaya ng love scam at iba pang scamming activities na gamit ang cellphones with different SIM cards. Nandito kami ngayon sa loob ng isang barracks, kung tatawagin, at punong-puno ng same setup ng mga Pogos doon sa Manila with computers as well as cellphones na napakarami na ginagamit sa pang-scam kagaya ng love scam na nakitaan dito. So dito yung other side of the Pogo compound, where during the raid night, I reported that these barracks were residential areas or kung saan natutulog yung ibang Pogo workers. Apparently, the rest of the barracks ay Pogo offices as well, kung saan ginagawa yung mga scams kasi napakarami ng cellphones on each table. Every table, halos every table, merong cellphones
smartphones, iPhones that are here. Ayan. Isa lamang itong, this is just one of the many rooms dito sa other side ng Pogo compound kung nasaan ang mga barracks. At the smell, it is still very distinct that parang galing sa cigarette na niyoyosi, or that the Chinese are smoking, since Chinese also smoke inside their offices apparently. So very distinct yung amoy na sabi sa akin before, galing nga dun sa cigarette that they're smoking. Yes po. Yes, that's right. Ito ang workstations ng mga scamming activities kung saan ginagawa. Merong mga notebooks at quite a number of cellphones in each of the tables. So, mga Chinese, they're all written in Chinese. Here. At kung Google Translate natin, tignan natin. Ito po ang laman nitong page. Mukha po siyang script. If we take a look at it closely, para siyang script ng isang scam. Pampaling po sila sa naglalagyan nila na. Ito kasi, pwedeng ito na yung ginagamit nila for scamming. Or, pwede rin ito yung maging troll farm. Ito na nga yun. Ito po Wala. yun, ano po. Ano mo na? Pero wala, yun yung ini-investigate pa natin na part. Okay. Nabilang yun na po, Pwede sir, silang- kung ilan po lahat ng cellphones? Wala pa. Wala pa? Wala pa. Pero ang dami niya. Ano ba lang to? Isang room pa lang ito. And then may mga iba pang rooms dito. Sir, dito sir. Wala rin ito yung yung Bini. Ano yung blaster? So, meron din mga SIM cards dito sa room. Chan. Cellphones na Chan. Yung mga naka-charge sa charging port. Ayun yung sa box. Sir, meron. Oh. Chargers, cables. A lot of cellphones na mukhang ginagamit sa pang-scam o parang troll farm. Isa lamang ito sa mga barracks or kwarto sa barracks area. So ito yung studio room ng mga scammers, kung saan nagbibihis sila and pretend that they are someone else with the wigs at mga damit. Ito yung kama. Kung napapansin natin or kung naaalala ninyo sa ibang mga pogos na ni-raid na ng PAOK at ng police, meron ding similar studio rooms na may kama at may mga wigs. Yung iba meron pang mga damit na nakasampay. Pero ngayon, dito sa barracks, nakakita na tayo ng maraming cellphones, ng maraming computers, as well as SIM cards. Tapos meron ding studio. Si Dylan, who is the Malaysian na humingi ng tulong sa PAOK, ay nandito sa Pogo compound na ito dahil ibinenta siya ng kanyang Chinese friend,
for 300,000 pesos. Sabi niya, nagkita sila ng Chinese friend niya dito at pagkatapos nun, hindi na siya nakalabas. At he was forced to work as well as na-torture din siya, and he bore signs of scars and bruises, at yun ang kwento ni Dylan kung bakit siya napadpad dito. Ang sabi niya ay ibinenta siya ng in order for his Chinese friend to go out of this compound, kailangan meron siyang kapalit. So si Dylan ang kapalit at ibinenta siya na 300,000 pesos. So yun lamang ang kaganapan dito sa Pogo Compound sa Zone U1 Technology Incorporated here at Barangay Anupol, Bamban, Tarlac, which is located just beside the Bamban Municipal Hall. This is Joanne Manabat, Rappler.